pulis. Oo. Okay. So, Senator Bato, no, dun po sa hearing, minsan po, correct me if I'm wrong, no, minsan sabi pa nga ni President Duterte, ayan, tanongin mo yan, senador na yan, kasama yan sa Davao, na pumapatay. He was Tinuro pointing, siya. tinuro po kayo. Personally po, Senator Bato, kayo ba po ay nagkaroon na po ng enkwentro sa isang drug pusher, drug killer, na napatay po ninyo? Hindi lang hindi lang drug personality, kundi marami na. NPA, kidnapper, hold upper, carnapper. May mga ganong insidente na po. Hindi ko na ma-remember kung ilan, pero kung sinabi mo na ako'y membro ng Davao Death Squad, alam mo naman na nagbibiro si Pangulong Duterte. Nung sinabi niya yun, later afterwards, yung kanyang further explanation, binabawi man niya yung sinasabi ang pulis ay Death Squad. At ako mismo. Aminin ko ba na Death Squad ako na hindi man ako membro ng Death Squad? Pero nakapatay na kayo ng mga enkwentro dahil po sa mga enkwentro. Hindi lang mga drug pusher, sabi nyo nga, may mga kidnapper, may mga, sabi nyo nga, mga ibang mga klaseng kriminal, in other words. Yes po, Okay. yes po. Sige po. Kahit na legal yun, nakukonsensya pa rin ako. Kahit na justified yun, kahit na justified yung pagpatay ko sa kanila, alam ko, bawal pa rin yan na kumitil ng buhay. Pero what can I do? Kung hindi ko sila mapatay, ako rin mapatay nila. So that's normal po. Kung trabaho mo, pulis, sundalo ka, ay talagang malaking chance na makapatay ka. Okay. Senator Bato, nung hearing, isa po sa katanungan na medyo tumatak na tila hindi nasagot ay dahil nga dito sa ang parang latag noon, Senator, 'di ba? Parang yun nga merong litrato na pinakita na isa dun sa di umano'y nanlaban kasi yun ang sinasabi kasi nanlaban kaya pinatay, yung libo-libo na biktima po ng EJK. At pinakita merong marka ng mga posas, tas bali-bali na po yung mga daliri, pero nanlaban yung isang hindi na alam mong hindi na makakahawak ng baril. So meron pong nagtanong, doon po sa libo-libo na yun na nanlaban, yung mga baril, nandyan ba yan as evidence, yung mga baril na yan, na mga nanlaban na yan? Kasi katulad nung, meron nang nahatulan ng mga pulis, I believe doon po sa kaso ni Kian de los Santos, ng planting of evidence, yung mga ganun po. Yung katanungan po na yung ebidensya ng libo-libong baril na ginamit po nitong mga nanlaban, yan po ba ay mapipresenta bilang ebidensya? Kaya nga, during the hearing, sinabi ko kagad sa chairman, kay Senator Coco Pimentel, na next hearing, we have to invite the director of the PNP Forensic Service Group para to give their side pagdating dito sa mga ebidensya na nakakalap nila doon sa crime scene. Para once and for all, masettle natin yung issue na yan. Kung talaga totoo ba na recycle yung mga baril na yan, or kung ilang insidente na ganito ang with the use of firearms, kung nandiyan pa yung number of firearms na yan, so explain natin sa kanila. Yan ang, kasi kung gusto nila ng hustisya, gusto ko rin makamit ang hustisya. Oo. Senator, kayo po bilang dati pong hepe nga ng Philippine National Police, marami ho ba talagang masasabi natin yung mga rogue cops na ginamit po itong mga loose terms, no? Kasi nga ang presidente laging kumbaga ang bawi, parang hyperbole lang 'yan, exaggerated, patayin nyo, 'di ba? Yung mahilig siya sa ganun na minsan sinasabi nga nila, you don't take it seriously. Pero meron ho ba kayong personal experience rin nyo po, may mga pulis rin ho ba na sineryoso nila o they took advantage of this at talagang marami po silang pinatay para po mga sinasabi nga nila dahil yung mga informants po nila ay kakanta na kaya pinatay. Yung mga ganun po ba, marami ho bang rogue cops sa panahon po ninyo na pinansamantala po itong drug, Mga ninja cops, mga ninja cops na pinansamantala nitong war on drugs? Hindi man natin, hindi perfecto yung ating war on drugs. Merong nasingitan tayo ng mga intensyon ng mga pulis na may lalong-lalo ng mga ninja cops na gusto maglinis sa kanilang mga tao na ginagamit nila na pwedeng magdiin sa kanila at yun ay pinapatay nila. So merong nangyayaring gano'n, pero kung sabihin mo kahit na wala si President Duterte sinasabing
patayin ko kayo mga puser kayo, kahit na walang sinasabi si President Duterte na gano'n, kung talagang ang intention ng isang pulis, may evil intention talaga siya na linisin yung kanyang traces, na hindi siya ma-implicate, no? Yung mga tao na ginamit niya ay kanyang linisin, then mangyayari talaga yan. Pero kahit na sabihin ni Pangulong Duterte na patayin ninyo yan just to scare the criminals, ang purpose naman talaga niya ay para takutin yung mga kriminal na yan. Kahit na sabihin niya gano'n, wala namang pulis rin na susunod na makakita ka na po, sir, baril ka lang ng baril dahil sinabi ng Pangulo. We are trained to serve and protect. Alam namin yung police operational procedure. Bawat pulis, bago yan graduate sa public safety basic recruit course, ay alam nila yung rules of engagement, yung police operational procedure. Alam nila yung mga batas na nagko-cover dyan. So, hindi po, hindi po yung masasabi mo na porque sinabi ni Pangulong Duterte, ganon, ay susunod na lang ang pulis. Meron kaming pinag-aralan may training kami, alam namin yun. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.